patutunayan na Diyos ang Panginoong Kristo batay sa mga sulat ni Apostol Juan. Ang affirmative po ay si Defender. Yun. At ang negative naman ay si Enoch ng INC. Bigyan muna natin sila ng isang minuto para magpakilala po. Unahin po natin yung taga-Tagkawayan, si Christ is God. Sa mga viewers po natin dyan Okay, ngayon. fine. Sige po. Okay, magandang naman ay si Enoch ng INC. Sige po. Ayan, okay, magandang tanghali po. Pwede na po ba? Time na, is God. Sige, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig ngayon sa 38 viewers at sa mga nasa itaas po. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock nyo sa magandang usapin na ito. Ako po si Christ God Defender, isang kaanib ng Church of Christ 33 AD. Kami po ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. Okay. Salamat po, Christ is God. Okay, dito naman sa negative side, si Brother Enoch ng INC. Pakilala ka po. Ayan, magandang hapon po. Ayan, mula sa panig ng Iglesia ni Cristo. Ayan, ako po hindi official debater ng aming reliyon at ganun din po. Hindi din po ako official debater ng The Revealers or Shield. Ako po ay maninindigan na ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ayon po sa mga talata ni Apostol Juan. Itong mga sasabihin ko po ay ayon lang po sa aking mga natutunan at pakikinig sa aming mga ministro at manggagawa. Yun lang po at maraming salamat po. Magandang hapon po. Excuse me, ano pangalan ng aking brother? Enoch? Enoch? Enoch, ano tama kung basa ko dyan? Enoch? Tama ba? Laro. Okay, saan yung sino magta-timer po? Pakita natin yung time para tignan mo na lang yung wall clock niyo dyan, Isgad. Tali naman siguro. Paano ba malaman? Sino ba magta-timer? Wala pa ata po. Walang timer yata. May timer si Hirap me. Kuya hirap me, pa-show po nung time. Lahat ng itong time dito eh. Hirap me. Yeah. Mag-time ka para matapos sa to ka. Wait lang po. Sige. Ilang minuto po? Hindi po kumpiskahin ng cellphone mo, 5 lang. Tapos 3 minuto ang post-examination. Naayos pa po. Habang inaayos pa, shoutout muna tayo sa lahat ng mga viewers kaabang-abang yung patutunayan ni Isgad dahil sa bago to. Bagong first attempt ni Isgad na tindigan itong paksang ito. Pakinggan nyo siya sapagkat siya araw di umano ang sugo ng Tagkawayan. Tignan po ninyo kung paano siya magturo at malaman natin kung anong kanyang aral. Bagay alam na ng marami. Kaya na. Yun. Okay. Yun, okay. So, for 5 minutes po ay ating tiyagain at pagtiisan. Pakinggan. Ayan po. Si Christ is God para sa kanyang affirmative side. Sige, tira na, is God. Okay, magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa tanghaling ito po ay napakaganda ng paksa. Patutunayan ko na si Jesus ay tunay na Diyos base sa aklat ni Juan. Ngayon po, kung ang aking kaibigan na ito ay naghahanap po ng verbatim o word for word na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos na tunay, ay meron naman po. Matatagpuan po natin yan sa John 1:18 tsaka sa unang 1:5. Ang sabi po dito, 5:20, sa John 1:18, no one has ever seen God but the one and only Son who is himself God.
Ano sabi daw po, walang nakakitang tao sa Diyos maliban lang sa nag-iisang anak ng Diyos. Anong sabi po? Who is himself God? Sino po yung tinutukoy ditong who is himself God? Yung nag-iisang anak ng Diyos. Sa makatuwid, kung verbatim po, maliwanag na binabanggit po sa John 1:18, walang taong nakakita sa Diyos. Maliwanag, hindi kasama si Kristo sa mga taong binabanggit kasi walang taong nakakita sa Diyos. Ni isa wala nakakita. Pero meron isa lang ang nakakita sa Kanya, yung kaparehas ng Diyos. Ang sabi nga dito, yung only Son ay isang tunay na Diyos. Sapagat ang ginamit po sa John 1:18 sa English, who is himself God sa New International Version. Yan po ay salin, galing po yan sa Septuagint Bible na pinakamatandang salin ng Biblia. Mas matanda pa po ang salin na ito kaysa sa ginamit ng King James Version na salin. Ano po, ito na yung Septuagint na halos 200 years lang, 100 years lang ang agwat doon sa kapanganakan ni Jesus. Kaya ito po yung ginagamit na po ng mga modernong nagsasalin ng Biblia, ang Septuagint Bible, na ang salin, ang pagkakasulat po sa John 1:18, the one and only Son who is himself God. Ano po, at kung hindi, meron pa rin po tayo sa unang 1:5-20 at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos. Kanino daw? Sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Verbatim po yan ha. Sino po yung siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan? Ang subject po ang Kristo. Ano po? Alam niyo naman po ang mga INC, palibasa, wala sa katotohanan, wala sa hulog. Ito'y kinachap-chap nila ito hanggang malibang ka. Hindi para maunawaan natin ang katotohanan, basahin natin ang buong pangusap. Huwag yung chap-chap tapos kung ano-anong tanong na ibabato na walang kinalaman. Mamaya magtatanong na yan kung ilan ang Kristo, kung si Kristo may anak. Diba? Wala na sa ang kanilang mga tanong ay nagtuturo ng kasinungalingan. Maliwanag po na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sino pang subject? Ang anak ng Diyos ang anak ng Diyos. At ang sabi nga, nakilala natin ang tunay na Diyos. At ang sabi, tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Maliwanag ha, tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ngayon po, ano naman po yung patutuo ng mga apostol? Kasi kung si Kristo ay nagpatutuo na siya ay tunay na Diyos, si Juan, ano po, may patutuo naman si Tomas. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng mga INC nagulat. Kung nagulat, di sana nagitla. Hindi naman Ito ay confirmation na si Kristo ay tunay na Diyos base sa kanyang pagkakilala. Bakit? Bago kasi mangyari yan, yung mga alagad sinasamba si Jesus. Ang huling sumamba sa kanya ay si Juan. Anong sinabi ni Jesus? Sinabi sa kanya ni Jesus, sumampalataya ka at dahil nakita mo ako, mapapalad ang mga hindi nakakakita at gayon may sumampalataya. Maliwanag po nanampalataya si Tomas dahil nakita niya si Jesus, pero mas mapalad daw yung naniniwalang sa Diyos kahit hindi siya nakikita. Ang tanong, yung mga iglesia ni Cristo ba'y mapalad? Hindi. Sabagat hindi sila maniwala kasi naghahanap sila ng solidong ebidensya na si Kristo ay Diyos, pero maliwanag naman na mga meron. Kaya nga lang nga po sa palibasa po sila ay nabubulag na po ng maling aral. Ang binabato po sa kanila, pinapakain po sa kanila araw-araw yung mga talatang interpretasyon na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi nawalan na sila ng time na kumain o tumikim ng ibang pagkain. Ibang lasa ba? Na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Kaya kawawa sila. Ano po ang patutuo ni Jesus sa kanyang sarili? Ang tanong, si Kristo ba nagpapatutuo na siya tunay na Diyos? Opo. Yan ay matatagpuan po natin sa 1:8:24 at 1:8:58. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sino yung ako nga? Ang Diyos. Kaya walang kaligtasan sa mga iglesia ni Kristo sapagkat ayaw nilang tanggapin na si Kristo ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Na ang pangalan ng Diyos na ito ay ako nga. Ang sabi pa nga ni Jesus sa 1:8:58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo. Time na po. Si Brother Scott. Yan po nagtatapos ang affirmative side ni God. Brother Enoch, ready ka na ba? Yes, kuya, okay na ako. Ready ka na, God? Yes. Sige, dito tayo sa cross-examination, 3 minutes. Okay? Lang natin. Sige. Wait lang.
3 minutes lang to, kuya, no? Hmm. Sige. Tap-tap po yung mga viewers natin. Saka repost niyo po. Share natin. Para pakinabangan ng nakararaan. Hmm. 3 minutes po kuya. 3 minutes, kuya. Yan. Yun. Pag, nag, Sige. pag nagsalita ako, okay na. Magsalita ka kuya. Ay Ah. simulan na po ang inyong oras. Okay. Unang tanong, Crisis God Defender. Ginamit mo yung 1:1:18 para sabihin tunay na Diyos ang Panginoong Jesucristo? Yes or no? Yes, ginamit ko po. Maliwanag nakalagay doon, the only Son who is himself God. Maliwanag naman siguro, walang pagtatalo. Na yung Okay. anak ay kita sa kanya. Okay, next question. Ang sabi dito, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan, subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ngayon, eto tanong ko sa iyo. Kung Diyos yung Ama at Diyos ang Panginoong Jesucristo, ilang Diyos meron ka? 2 o 3? Categorical. Categorical po, isa lang ang Diyos. Pero Objection, moderator. Objection, Ayan, objection, objection. Hmm. Oo. Ang tanong ko sa Sige, kanya, alam ko na. ang tanong ko sa Islam, kanya, wala dun sa... hindi, rinawin ko ulit tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, kung Diyos yung Ama at Diyos yung Anak, ilang Diyos yung meron ka? 2 o 3? Categorical. Objection, moderator. Objection po. Yeah. Hindi po namin pinag-uusapan kung ilan ang bilang ng Diyos. Hindi pinag-uusapan natin kung si Cristo ay tunay o hindi tunay ng Diyos. Salamat po. Sige, mag-roll out na ako. Kasi po yung tanong is God kasi nagtatanong siya sa John 1:18 na ginamit mo at saka meron siyang categorical. Kaya doon ka pumili, pagkapili mo, tsaka ka magpapaliwanag. Sige, ulit ang tanong. Ano? Okay. Ang sabi mo kanina sa John 1:18, Diyos yung Anak. Kung Diyos yung Anak, yun yung Panginoong Jesucristo. May kinikilala din siyang Diyos na yun yung Ama. Ilang Diyos meron ka? 2 o 3? Categorical. Categorically po, base sa talatang unang 1:5-2, isa lang po ang Diyos dyan. Ngunit nga po, sa salitang Diyos, Elohim, yan ay plural. Singular in essence sa pagiging Diyos, but plural in number. Kaya yung Ama ay Diyos, yung Anak ay Diyos. Maliwanag na Diyos siya sapagkat nakita niya ang Ama. Walang makakakitang nilikha ang Diyos, kundi ang kapwa niya Diyos lang pwede makakita sa Kanya. Salamat po. Okay. So, kung dalawang persona, yung kinikilalang mong Diyos sa John 1:18, magkaiba ba yung Ama sa Anak? Magkaiba, hindi magkaiba? Categorical. Categorically po, magkaiba sila sapagkat ang Ama at ang Anak ay tumutukoy sa relasyon nila. Ngunit sa pagiging Diyos, sila ay isa, hindi dalawa. Sapagkat ang tao po ay isa din in essence but plural in number. Salamat po. Okay. Balik tayo. Kung Diyos si Kristo at Diyos yung Ama, ulitin ko yung tanong ko sa'yo, ilang Diyos meron ka? Ilang persona? Okay. Pag persona po, ang Diyos ay may 3 persona. Kung tanong may persona, may 3 persona po ang Diyos. Salamat po. Okay. Diyan sa John 1:18, sabi mo, meron 3 persona. Ilang persona yung pinakilala dyan? Yung Ama at Anak, ilan yon? 2 o 3? Okay, 2 lang po. Pero it doesn't mean na hindi nabanggit ng Espiritu Santo, hindi na Diyos. May mga talata nagsasabi ng Espiritu Santo ay Diyos. Ang pinag-uusapan lang dito yung nakakita sa Ama, ang nag-iisang anak, who is himself God. Kasi walang nilikha ang pwede makakita sa Ama. Ay kung nakita siya ni Jesus, ibig sabihin hindi siya nilikha, kundi siya ay tunay ng Diyos, katulad ng Ama. Okay, next question. Doon sa unang 1:5-20, ang sabi doon, naparito yung anak ng Diyos upang tayo binigyan ng pagkaunawa, upang ating siyang makilala na totoo. Sino yung ka na upang makilala natin? Yung Ama o yung Anak? Yung anak po, sapagkat ang anak ang subject diyan, ang pinapakilala, ang pinag-uusapan ng anak at hindi ang Ama. Kaya ang pinakamalapit Okay, na tama na. ng tunay na Diyos ang anak. Kaya na dyan nagtatapos ang ating first cross. Okay, dito naman tayo sa negative side. Sa part ni Enoch. 5 minutes, bro. Okay. 5 Ayan. minutes, kaya... wait lang. Ayan, magandang hapon, ano? Ayan, maulan na hapon. Kanina, sa pagtatanong natin kay Crisis God,
medyo bitin kasi yung oras na 3 minutes no, sa cross, pero okay lang yun. Sumagot siya kanina na yung persona na kinikilala ng Diyos sa John 1:18 is dalawa. So, umamin siya na meron siyang dalawang Diyos na pinakilala doon sa 1:1:18. Tapos, ginamit niya kanina yung unang 1:5:20 para sabihing Diyos si Kristo. Ano ba pagkaunawa natin sa talata sa unang 1:5:20? Doon sa unang 1:5:20, no, hindi sa lahat ng pagkakataon ay mapagbabatayan ang batas gramatika para ipaliwanag ang nakasulat sa Biblia. Sapagkat kung tatanggapin ito, lalabas na si Kristo ang tinutukoy na Antikristo. Basa tayo sa ikalawang 1:1:7. Ikalawang 1:1:7. Ang sabi dito, sapagkat maraming magdaraya na nagsisilitaw sa sanlibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Dahil ang pangalan niya ang pinakamalapit sa salitang ito, malapit din ang pangalan ni Jose sa salitang ito, ngunit hindi siya tinutukoy sa talata na gumagamit na lang at nagpapantay sa mga anak na sanggol ng mga Israelita kundi ang paraon. Kaugnay, si Kristo ang tinutukoy na nasa kanya, totoo, dahil sa salitang makatwid, kaya siya rin ang tinutukoy na tunay na Diyos. Yun ang argumento ni Isgad Kung mapapansin natin, ay nakalimbag na pahilig o italics ang salitang sa makatwid or even doon sa King James Version. Ano ang kahulugan nito? Idinagdag lamang ang salitang sa makatuwid. Wala itong katapat sa original Grego, Christ is God. Idinagdag lang. Yan ang tatandaan mo. Idinagdag lang yung terminong sa makatuwid. Diba? Ang sabi sa talata, naparito'y anak ng Diyos. Kung tatanggapin natin na si Kristo ang tinutukoy na Diyos, lilitaw, may anak si Kristo. Diba? Iyon yung pagka di lang umabot yung oras ko, doon kita tatanungin Kung si Kristo yung anak, kung si Kristo yung tunay na Diyos, sino yung magiging anak ni Kristo? Yung Diyos may anak. Di ba? Ganun lang kasimpleng unawain yung talata is God. Sa katandaan mo, itong unang 1:5:20 na ginamit mo, naka-cross-reference yan sa John 17:1 and 3. Ano ba sabi sa talatang 1:17, 1 at 3? Tama ba yung pagparito ng ating Panginoong Kristo, na tama ba ang kanyang unawa o kanyang sinabi doon sa unang 1:5:20 na pagparito niya ipapakilala sa atin ang tunay na Diyos? Natupad ba yung utos na yun? Tama, kasi yung unang 1:5:20 naka-cross reference dyan sa John 17:1 and 3. Ano sabi? Basahin natin sa John 17:1 and 3. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at pagtingala niya ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Kaya nga sa ibang salin nito, Christ is God, ang mababasa mo kaisa-isa. Hindi pwedeng si Kristo na yung Diyos, may kinikilala pang Diyos si Kristo, mali. Kaya hindi ko kontrahin ni Apostol Juan yung sinulat niya sa unang 1:5:20 papunta ng John 17:3 kasi nga Christ is God, naka-cross-reference yan. Naka-cross-reference. Kung ano'y pinakilala ni Kristo na tunay na Diyos sa unang 1:5:20, yun din yung ipapakilala niya sa John 17:3 na natupad. Sino yung pinakilala niyang tunay na Diyos sa Panginoon sa unang 1:5:20? Yung Ama. May mababasa tayong salin yan, verbatim. Ganon din sa John 17:3 na yung Ama yung pinakilala niya. Kaya mali yung unawa mong batayan na yung unang 1:5:20, gagawin mong yung tunay na Diyos doon, si Kristo. Kaya debunk na yung sinasabi mong nearest antecedent. Hindi pwedeng i-apply yun sa salitang ito.
Okay, time na. Okay, diyan po nagtatapos ang first stand ng negative side na si Enoch ng INC. Bago po tayo magpunta sa cross, shoutout muna sa lahat ng 47 nating viewers. Kasama na yung mga natatanging babaero sa concert. Magko-comment po kayo nila. Shoutout din kay Ate Lara, isang bisita natin yung sundalo. Ayun, shoutout po. Ready ka na ba, Isgad, sa iyong mga tanong? Okay, ready na po. Sige. Enoch, ready? Shout out sa timer. Kita niyo, Opo. mag-comment. Opo, Okay. opo, ready na. Sige. For 3 minutes. Nabanggit mo kaibigan na hindi pwedeng maging batayan ang gramatiko. Okay. Sino ang nagtuturo sa paaralan na hindi pwedeng maging batayan ang gramatiko para malaman ang tamang paragraph o sentence? Okay, sagot. Sa Biblia, ang itinuro ng mga apostol, Objection moderator, Teka lang. moderator. out of topic na nga itanong niya, Yeah, Mr. Moderator, sinundan ko lang. Objection moderator. Objection muna. Ano yung objection mo? Sige. Kasi ang tanong ko po ay base sa paaralan, sa paaralang sekular, hindi sa Biblia. Sabi niya kasi hindi pwedeng maging batayan ang gramatika. Ngayon ang tanong ko sa kanya, base sa sekular na paaralan. Sino ang nagtuturo na hindi pwedeng maging batayan ang gramatika para malaman kung mali o tama ang isang pangungusap? Counter objection. Ayan. Counter-object ako, sinagot ko na siya, Mr. Moderator, kahit out of topic. Dapat dun siya magtanong sa nilatag Hindi, ko. ito eh. Wala pa tayo sa rebuttal, pwede mong itanong yan pag rebuttal na. Ito muna naman, Isgad. Si Enoch mo. Ano yun? Counter mo. Sinagot ko na siya, Mr. Moderator. Kahit out of topic, sinundan ko na nga siya para makuha ng sagot eh. Kahit out of topic eh. Pwede niyang itanong sa akin yan sa rebuttal kasi out of topic naman. Doon siya magtanong sa nilatag ko sa unang 15:20, 17:1 at 3. Ayun. So, sinasagot niya na kanina, Isgad, nag-object ka pa. Yun tuloy. Nag-object din siya. Out of the topic, mamaya mo na lang itanong sa rebuttal ako. Salamat. Question, Isgad. Okay, sabi niya hindi pwedeng maging batayan yung antecedent. Ay dito sa John 17:3, ang sabi dito, si Yesu Kristo na yung sinugo. Sa bandang before niya nakalagay iisang tunay na Diyos at si Yesu Kristo na yung sinugo. Ngayon, ano ang pinakamalapit na antecedent kay Yesu Kristo, yung sinugo o yung tunay na Diyos? Sagot, yung sinugo. Yung ito na terminong tinutukoy dyan, pinapatungkalan yan yung Ama. Kaya nga sa ibang salin ng Biblia, sa SNB, kung di magkakamali, ang mababasa doon, kaisa-isa. Kapag sinabing kaisa-isa, wala nang iba. Magkaiba yun is God. Next question. O, di ba? Nasagot mo, sabi mo, tinanong kita, sabi, anong pinaka-nearest antecedent? Sabi mo yung sinugo. Hindi ibig sabihin, mali yung sabi mo na hindi pwedeng maging batayan ang antecedent para tukuyin kung sino ang tinutukoy ng isang salita. Ano bang tama? Dapat gamitin ang nearest antecedent o hindi pwedeng gamitin? Sa unang 1:20, hindi mo pwedeng gamitin yung salitang nearest antecedent doon sa ito. Kasi iba na yung pagkakahulugan ng ito ang tunay na Diyos. Hindi na siya referring to our Lord Jesus Christ. Yung ito ang tunay na Diyos, sa Ama na yung tumutukoy. May mababasa akong salin sa Biblia niyan. Verbatim, yung Ama yung tinutukoy dyan, Christ is God. Next question. Okay, sabi mo, kanino nakuha yung idea na sa unang 1:20 ay hindi pwedeng gamitin ang nearest antecedent, pero inia-apply mo ngayon sa John 17:3. Sabi mo kasi ang nearest antecedent kay Kristo ay sinugo, kaya si Kristo ay sinugo, hindi tunay na Diyos. Kanino mo nakuha ang aral na yan? Nasa unang 1:20 bawal, pero sa John 17:3 ay pwedeng gamitin ang nearest antecedent. Sagot, magkaiba yung pagkahulugan sa unang 1:20 sa terminong ito ang tunay na Diyos. Kasi yung ito ang tunay na Diyos, referring to yun to our Lord God, not to our Lord Jesus Christ Himself. Kaya sa John 17:3, pwede mong gamitin yung nearest antecedent kasi yung sinusugo doon, referring to our Lord Jesus Christ, not to our Lord God. Kasi yung Ama, hindi sinusugo, si Kristo ang sinugo. Next question, Christ is God.
Okay. Baguhin ko lang tanong ha, dito sa John 17:3, sinugo, ano bang pinakamalapit na antecedent sa sinugo? Jesucristo o ang Ama? Sinagot ko na yan kanina, kay Kristo tumutukoy yan. Pero yung tunay na Amen. Diyos dyan sa Ama tumutukoy yan. Hindi pwede mong tukuyin yung tunay na Diyos, si Kristo din. Kaya nga merong at magkaiba yan, Christ is God. Magkaiba. Time. Ayun. So, time na. Ano? Tuloy nyo na lang, mama. Okay, salamat. Tama na, Isgad. May tama ka. Ano? Okay, salamat po sa mga nagsasabing may katotohanan sinasabi ko ng mga INC. Pwede na po ba magsalita? Sa Okay. dalawang bulalakad. O nakita nyo kaibigan, may sariling mundo po ang mga iglesia ni Cristo. Sila po ang gumagawa ng sariling rules sa grammar. Siguro tanungin na lang natin, sabi niya kasi hindi pwedeng batayan ang tamang gramatiko. Diba? Tama si God. Bakit daw? Sabi, kasi hindi tumutugba dun sa kanilang pagpaniniwala. Kaya mali ang gramatiko. Pero kung pag-aaralan po natin ang secular na edukasyon, ang gramatiko po ang nagpapatunay kung tama o mali ang paggamit sa pangungusap. Ngayon, dito din po, dako naman tayo sa John 17:3 at 1:5-20. Ang sabi ko, ang pinakamalapit na antecedent na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, walang iba yung binanggit na Jesucristo. Ngayon, sabi niya, hindi pwede. Ang Ama, napakalayo ng Ama. Ang Ama sa 1:5 ay nasa pinakaunahan. Samantalang sunod-sunod na binabanggit ang anak at saka binanggit na siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ngayon, nang in-apply natin itong sinasabi niya, dahil hindi daw, bawal daw yan dito sa 1:5, unang 1:5, nang ini-apply po natin dito sa sa 1:17, ang sabi ko sa sinugo, ano bang pinakamalapit ng antecedent ng sinugo? Ang Kristo ba o ang Ama? Sabi niya, sa Kristo. Ibig sabihin pala, may sariling mundo po ang Iglesia ni Kristo sapagkat nga sila ay haligi at suhay ng kasinungalingan. Pinawawalang bisa nila ang grammar at ang grammar po ay nagiging tama base sa aral ng Iglesia ni Kristo, hindi base sa aral ng Biblia. Maliwanag po ng pinakamalapit na antecedent sa John 17:3 ay si Yesu Kristo ang sa sinugo ay ang Yesu Kristo. Kaya si Yesu Kristo ang sinugo, hindi ang Ama. Amen. Tama ka. Sabi ng mga INC, may tama ka. Christ is the defender. At dito daw sa 1:5, hindi daw ang anak. Kasi nga ang Ama ay napakalayo. Kayo na po ang bahalang maghusga, mga kapatid. Sa mga nagnanais maligtas, paniwalaan nyo ang tamang grammar. At sa mga gustong mapahamak, paniwalaan nyo ang maling grammar na ini-apply ng Iglesia ni Cristo sa katotohanan na si Kristo ay tunay na Diyos. Ngayon po, ang katotohanan po, napakaganda po ng latag ko kanina na hindi niya masagot-sagot di ba? Bakit kung talagang si Kristo ay hindi tunay na Diyos, bakit nakita niyang Ama? Maliwanag na sinasabi sa John 1:18, wala pang nakakita sa Diyos kahit at sino, wala pa kahit isa. Ang tanong, sino siya? Sino itong Kristong ito at bakit niya nakita ang Diyos? Di ba? Hindi ba pumapasok sa inyong mga iglesia ni Kristo? Bakit niya nakita ang Diyos? Maliwanag na sa bungad na bungad. No one has ever seen God. Wala nakakita sa Diyos. Ang tanong, bakit siya nakita ni Jesus? Hindi ba pumapasok sa inyong isip? Ano ba siya? Bakit ba nakita? Wala nakakita pa. Ano man nilikha ng Diyos, wala pa nakakita sa Ama. Pero liwanag ng Biblia, dahil sa siya ay Diyos. No one has ever seen God but the one and only Son who is Himself God. Ano bang ibig sabihin ng Himself? Baka sabihin mo na pag sinabing Himself, ay hindi yan tumutukoy dun sa Son, ha? Gamitin mo ulit. Enoch, ang itinuro sa iyo ng mga ministro, gumamit ng maling grammar para patunayan na tama ang kanilang maling aral. Paano masasabi na yung who is Himself God ay hindi tumutukoy sa anak? Siya ang pinakamalapit dito, ha? But the one and only Son who is Himself God. Baka sabihin mo yung who is Himself God, tumutukoy dun sa hindi nakikita. Gamitin mo mamaya ang itinuro sa iyo paggamit ng maling grammar. Dahil nga ang Iglesia ni Kristo ay haligi at suhay ng kasinungalingan. Kaya ang grammar ay mali. At ang tama ay mali. At ang mali ay ginagawa nilang tama. Sa paano paraan? Mali ang grammar na itinuturo sa school. Mali ang grammar na itinuturo ng mga scholar. Kasi nga may sariling mundo ang mga Iglesia ni Kristo. Sila ay haligi at suhay ng kasinungalingan, mga kapatid. Hindi niya ito nasagot. Hindi niya masagot. Bakit nga ba? Wala nakakita pero nakita ng anak. At bakit? Ano daw ang anak?
is himself God. Gamit ka ng maling grammar, kaibigan. Yan naman sapagkat yan ang aral ninyo. Ano pa po mga patunay natin na talagang si Kristo po ay tunay na Diyos? Ito po, si Kristo po ay manilikha. Ang sabi nga po dito sa 1:1-3, imagine niyo ito mga kaibigan, tao ba ito? Ang sabi po dito sa John 1:13, na ang sabi po doon na all things were made by Him. O sino yung Him na ito? Lalaki, ang Kristo. And without Him, lalaki, Kristo, was not anything made that was made. Tao ba ito? All things, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya, walang malilika, ni kahit isang nilika, walang malilika kahit isa. Tao pa ba ito? Mag-isip-isip nga kayo mga nakikinig. May tao ba ito? O aray daw, sabi ng mga INC, nasasaktan sila. Ano sabi dito? Ang lahat ng bagay ay nilikha ni Kristo. May tao bang may kakain lumikha ng lahat ng bagay? At kung wala daw ang Kristo, wala kahit isang malilika. Walang tao, walang anghel. Walang anumang bagay. Nice God. Mahina, ate. Mahina. Ito lang, inanote lang kita Isgad ha. Kinater ko yung live, yung ano, yung tawag dito, yung debate na to kasi maayos na pag-uusap ang gusto ko mangyari at hindi ka magpi-personal attack sa ibang ano, kung sino lang yung kausap mo Isgad, focus. Pero ibang usapan na kapag nag-direct attack ka in general. Nagigets mo? Ang kausap mo iisang INC, hindi lahat ng INC. Kaya pwede ba Isgad ayusin mo yung mga words of ano mo? Ayun, warning kita dyan ha. Nasa tamang isip ka naman, sa tamang edad ka naman. Alam naman namin na may problema ka sa pananalita. Pero Isgad, sabi ko nga sa'yo, platform ko ito. Sige po. Oh. Thank you. Sige, Yara, go ahead. Ayun, Brother Isgad ha, warning ka dyan. Pagka Apo. inulit mo pa yung ad hom na yun, bawasan ka namin ng 4 minutes. Ano? Ito na tayo sa cross-examination. Si Enoch, ready ka na magtanong? Oo, kuya. Sige, for 3 minutes. Okay. Balikan natin crisis God dyan, John 1:18. Sa English doon, ang salita, bigaten. Ano sa Tagalog yung bigaten? The only son sa salin sa New International Version. So, tanggap mo yung bigaten kaisa-isa sa ibang pagkahulugan. Yes or no? Categorical. Yes, generally yes. The bigatin ay sa salin ng ibang salin ay ang ginamit nila ay the only son, silang scholar sa salita. Kaya mas makatotohanan ang sinasabi nila kaysa sa sinasabi ng walang alam. Salamat po. Okay, next question. Kung gagamitin yung kaisa-isang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, meron pa bang kinilalang ibang Diyos ang Panginoong Jesucristo? Meron o wala? Categorical. Categorically wala, pero hindi naman ginagamit kay Objection. Kristo ang isang Diyos. Objection, moderator. Anong objection? Ang sabi ko, kapag ginamit yung kaisa-isang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, meron pa bang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo? May categorical ako, meron o wala? Isgad, may counter ka? Wala, sasagutin ko po. Sige, salubungin mo na lang yung categorical, ano? Okay po. Sige. Wala po kung gagamitin yung salitang kaisa-isang Diyos patungkol kay Kristo. Pero ang totoo, hindi naman yung ginagamit kay Kristo. Tinutukoy lang yan sa Diyos. Pero hindi yan tinukoy kay Kristo. Kaya maliwanag na ang Diyos ay Elohim. Singular in essence but plural in number. Kaya ang Elohim ay plural, marami. Salamat po. Okay. Kung hindi pwedeng gamitin yung terminong kaisa-isang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo, sino yung kaisa-isang tunay na Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? Yung Ama o yung sarili niya? Categorical. Categorically po, yung Ama at yung sarili niya. Kasi Amen. maliwanag na sinasabi sa John 17:3, ang Ama ang tunay na Diyos. At sinasabi naman sa unang 1:5:20, si Kristo ang tunay na Diyos. Anong kapatibay pa na sila'y parehas Diyos? Ang sabi sa unang 1:17:3, ang Ama ay nagbibigay buhay at ang Anak naman ay nagbibigay buhay din naman sa unang 1:5:20. Walang kapangyari magbigay ng buhay kundi ang Diyos lamang. Salamat. Okay. Next question.
Yung unang 1:20, tanggap mo ba na naka-cross-reference yon sa John 17:3? Yes or no? Yes, tanggap po natin kasi maliwanag na ang tunay na Diyos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Sabi diyan, yung Ama ay nagbibigay buhay na walang hanggan at ang Anak naman ay nagbibigay buhay na walang hanggan. Pinatunayan niya din yan sa 1:10:27, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Ang tao ay walang kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Diyos lang may kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya, cross reference yan sa John 17:3. Salamat. Okay. Kung naka-cross-reference yung unang 1:20 doon sa 1:17:3, sino yung tunay na Diyos na pinakilala ng ating Panginoong Kristo sa unang 1:20 na siyang naka-cross-reference sa John 17:3? Sino yon? Yung Ama o si Kristo? Ang Ama po ang ipinapakilala ni Kristo sa Diyos. Pero si Juan ay hindi sinungaling. Siya ay apostol ni Jesus at nagsasabi siya ng katotohanan. Ipinapakilala din naman ng anak ng Juan, apostol Juan, na si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kagaya ng Ama na ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Isa lang po ang nagsulat ng aklat na yan. Kaya walang nagsisinungaling sa mga sinasabi niya. Lahat ay katotohanan. Yun, okay. Time na. Bago tayo magpunta sa rebuttal ni Enoch, no, magpapaalala kami sa inyong dalawa na ito ay debate ni Christ is God at ni Enoch, no? Kaya iwas po kayo sa home, ano? Is God, ha? Warning ka, ha? Opo. Iiwan natin yung mga asal na ano. Sige, Enoch. 5 minutes. Rebuttal. Okay, ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, para sa atin, sa mga nakikinig, tapos na ang laban. Tinanggap po ni Christ is God na yung tunay na Diyos na pinakilala sa unang 1:20 na siya din ang pinakilala sa John 17:3, yun yung Ama. At hindi ang kanyang sarili. Tapos na, umamin na si Christ is God na yung tunay na Diyos, yun yung Ama. Matalino naman po ang mga nakikinig, alam na po natin yan. So, tinanggap na ni Christ is God na yung tunay na Diyos sa John 17:3 na yung Ama, na siya din pinakilala sa unang 1:20. Tapos, dun sa John 1:18, tinanong ko siya kung yung kaisa-isang Diyos, referring ba yon to our Lord Jesus Christ? Sumagot siya, yes. Tapos, tinanong ulit natin siya, kung si Kristo yung kaisa-isang Diyos sa John 1:18, may Diyos pa bang iba ang ating Panginoong Kristo? Meron daw. Di, sa makatuwid, lilitaw, kinokonta ni Christ is God yung sarili niya. Hindi niya alam kung saan siya lulusot. Diba? Sinabi niya, Diyos yung anak. Diyos yung ama. Di, sa kanyang bibig, kinokontra din niya yung sarili niya. Diba? Tama ba yung pinakilala ng mga, tama ba ang mga sinulat ni Apostol Juan na ang ama lang ang tunay na Diyos? Yes, maraming talata sa Biblia na yung tunay na Diyos na ipinakilala ni Apostol Juan, yun yung Ama. Hindi ko kontrahin is God ni Juan yung sulat niya sa mga ibang talata. Kung ano pinakilala niya sa John 17:3, yun din ang pinakilala niya sa mga ibang talata ng mga sinulat niya, sa ibang talata sa Biblia na sinulat niya. Tapos kanina ginamit niya 1:20-28. Ang sabi niya doon, hindi daw nagulat si Tomas. Totoo ba na hindi nagulat si Tomas nung ginamit yung sinabi niyang Panginoon ko't Diyos ko? Magbabasa tayo. John 20:28 din. 1:20-28. Totoo ba? Ang tanong natin dito, totoo po ba na hindi nagulat si Tomas? Basa tayo. Dito sa salina, New Living Translation. Ang sabi dito, My Lord and my God, Thomas exclaimed. Ano ba yung salitang exclaim? Sa Tagalog. Di nagulat. Kaya paano mong sasabihin na hindi nagulat si Tomas? Dito sa New Living Translation, My Lord and my God, Thomas exclaimed. Diba?
Sa 2017 pa lang ng 1, talagang hindi na si Kristo ang tunay na Diyos dyan eh. O basahin natin, 1:20-17. Sino ba yung pinakilala ng ating Panginoong Kristo tunay na Diyos? Sa 20:17 ng 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, ang inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." May kinikilalang Diyos si Kristo eh. Bago mag 2028 Crisis God, may 20:17 muna. Na dito, pinakilala niya, yung tunay na Diyos, yun yung Ama. Kaya tama yung mga sinulat ni Apostol Juan, na yung pinakilala niya sa John 17:3, siya din ang ipapakilala niya sa ibang mga talata sa Biblia. Tandaan mo, Crisis God, hindi ko kontrahin ni Apostol Juan yung sulat niya sa ibang talata. Iba lang yung pagkaunawa mo. Huwag mo nang ipilit, umaming ka na nga eh, na yung unang 1:5:20 naka-cross-reference to John 17:3. Who is the true God? Yung Ama. Di ba? Sa bibig mo na nang galing, ano pa pag-uusapan natin? Ganun lang kasimple. Crisis God, wag mo nang ipilit na si Kristo ay Diyos, yung Ama Diyos din. Lilitaw, kukontrain ni Apostol Juan yung mga sinulat niya sa ibang talata na yung tunay na Diyos, pinakilala niya, Ama. Wala kang mababasa dyan na pinakilala ni Apostol Juan na tunay na Diyos ang Panginoong Kristo eh. Mali lang yung pagkaunawa mo. Crisis God, mali. Yun. Yeah. So, dyan natapos yung rebuttal stand ni God, ready ka na sa may tanong? Okay, kaibigan, dun sa John 1:18, balikan natin yung John 1:18, dun ba sa John 1:18, sino ba yung tinutukoy doon na who is himself God? Yung the only Son o yung Ama? Ama ang tinutukoy doon. Kasi yung salin na ginagamit mo na salin, mistranslation yan. Wala kang mababasa sa original Greek text na He's himself God. Idinagdag lang yan yung salin na ginamit mo. Wala kang mababasa niyan, Crisis God. Maling salin yan. Next question. Maliban sa babasahing Iglesia ni Cristo, ano pang mga ibang babasahin ang nagsasabi na maling salin ang who is himself God? Kung susuriin natin yung Greek manuscript, babalikan natin sa salitang Grego, wala dyan yung terminong himself God. Sa ibang salin ng Greek manuscript, ang ginamit dyan, monogenes theos o bugtong na Diyos. Sa ibang Greek manuscript is monogenes huios. Pero tandaan mo, hindi pwedeng maging basihan yung monogenes theos. Bakit? Sa ibang sinulat ni Apostol Juan na talata, monogenes huios yung ginamit o bugtong na anak. Next question. Paano kung may makita ako na mayroong original na Greek na pinakamatandang lahat na Greek na Bible, pinakamatandang lahat na manuscript na ang ginagamit ay who is himself God? Aaminin mo na mali ang aral ng Iglesia ni Cristo? Categorically, yes or no? Sagot, no. Iba kasi yung marami kasing variant, yung Greek manuscript. Hindi lang pwedeng isang variant ka lang titingin. Yun na yun. Kaya nga sa unang Corinto 2:13, iniwawangs mo yung talata para makita mo kung ano yung kahulugan ng talata. Diba? Ang sabi ko sa'yo, maraming salin na ginamit monogenes theos, pero may mga salin din na monogenes huios. Pero tandaan mo, hindi ko kontrahin ni Apostol Juan kung yung monogenes theos ang gagamitin mo, sa ibang talata niya, monogenes huios, hindi niya ko kontrahin yung sarili niya. Next question. Okay. Alam mo ba yung Septuagint Bible? Against ba kayo? Tinatanggap mo ba na yung Septuagint Bible ay isang pinakalumang bersyon ng Bible ng New Testament sa Greek? Yes, tinatanggap ko yon. Ngunit kailangan mo nga akong iwangis yung talata. Hindi porket may nabasa ka ng
yun na yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, iwangis mo. Tingin ka din ng ibang version o ibang translation para makita mo yung mismong kahulugan ng talata na hindi lalabag sa aral na itinuro ng mga apostol at ng ating Panginoong Kristo. Okay, saglit lang ha, mag-ano na ako, 1% na ako, mamamatay na ako. Kamu nang mamatay, God. Ako, cellphone mo. Nakapila ko lang. Tapos Cellphone. ako na eh. Handa ko na yung sako eh. Time na. Makakawala pa sa loob ng sako si Isabel. Shout out na. Shout out. Nangyari? Nagkat lang akong charger, mamamatay na ako. 2% na lang ito. Ang sabi kasi is God sa Biblia, palaging handa. Ayan, shoutout po sa 55 million viewers. Pa-power tap the screen po and pa-repost. Ayan. Pag hawak ng account, yan, download sila ngayon. Apo, Shoutout kay Kuya. may hawak ng account. Sige. Ang nanalo daw si Isgad ayon kay Pugak na isang latang walang laman. Ayan, shoutout sa'yo, Pugak. Sorry, nagsasampay kasi ako. Kaya ka sa lahat ng mga naling islam, mga tagkawayan. Shoutout kay Kuya Ryan. Ayan. Isa namin welcome po sa ating Wala si of 1% kung ginagamit na islam mo yun. Kaya nga, pala si Obano, hindi nakahanda. Hindi Ano, logat. Hindi ganun, Isgad. Dapat lagi kang handa. Ready na ako, ready na. Teka lang, may advertise lang. Isa lang. O, sige, go ahead. Rep me. Okay, sige. Continue yung may nang tanong islam. Hindi, mag-i-stand pa siya, kuya. Ano na ba? Siya naman magre-rebuttal. Tapos tatanungin, i-cross Wala na siya. ng oras pala. Conclusion na ba? Yes, wala na ng oras na tira. Hindi. Tapos ng oras na. Magre-rebuttal pa siya, kuya. Oo, battle pa. Rebuttal pa, Kuya. Okay. Sige, islam. Okay, mga kaibigan, ano, tingnan nyo po, ay isa pong, isang hindi magandang agrumento na mali ang salin. Paano mas magiging mali ang salin sa John 1:18 na si the only son who is himself God? Kung ito ay kinuha sa pinakamatandang version na natuklas ng Bible, ang Septuagint Bible. Ito po ay, kung di ako nagkakamali, 100 years ito, mahigit lang dun sa kapanganakan ni Jesus. Samantalang yung pinagkunan ng King James Version ay nasa 1,500 years ang edad. Pinakabatang version yun ng Greek, yung kinuha ng King James Version. Walang mali naman sa salin. Kaya nga lang, nung time na sinusulat ang King James Version, hindi pa na-discover ang Septuagint Bible. Kaya nang madiscover ang Septuagint Bible, natuklasan doon na ang nakalagay sa John 1:18, wala pa nakakita sa Diyos maliban sa the only Son who is himself God. Maliwanag na mas kapanipaniwala yun kaysa dito sa ginamit ng King James Version ng pagbabasihan. Bakit? Mas malapit siya dun sa panahon ng pangyayari ng si Kristo ay nabuhay. Yun ang reason. Kaya dapat natin paniwalaan ito, yung Septuagint Bible. At hindi naman ito, hindi ito gawa ng tao na bagong version. Hindi. Talagang luma siya. Hindi siya ginawa para palabasin na si Kristo ay Diyos. Kundi tayo discover lang noong 1990s o 1980s yata yung version ng Bible na ito. Na kaya maliwanag po na hindi mali ang salin.
At ang nagsasabing mali ang salin ng Juan 1:18 ay sino lang po ang Iglesia ni Cristo. Pero ang mga scholars ay walang kumukontra sa salin nila. Ngayon po, maliwanag din po sa mga talatang ginamit natin na tunay talagang itong si Kristo ay Diyos. Kasi kung talagang si Kristo ay hindi Diyos, sabi niya nga na nagitla lang si Juan ang sabing Panginoon ko at Diyos ko, ay kung nagitla siya, o sabi natin nagitla nga, bakit sina Pablo nang sinabihan ng sinamba? Sina Pedro, si Pablo, si Bernabe, ay bakit nang sila sinamba? Bakit binangon nila? Sabi na, hindi niyo ako sagot. Sa Diyos lang kayo sasamba. Sa Diyos lang kayo sasamba. Sa alipin nyo lang. Magin yung anghel, yung mga anghel. Time na ba? Wait lang, yung time mo na nalaglag yung ating time. Okay, sige, continue. 10 seconds para kay Scott. Okay. Yung mga anghel po, kung baga sinaway nila, yung mga apostol sinaway nila nang sinamba sila, ay bakit si Kristo kapag sinasamba ay hindi niya sinasaway ang mga sumasamba sa kanya, maging si Tomas ay hindi niya sinaway nang tawagin siyang Diyos. Kaya maliwanag na tinatanggap ni Jesus ang pagtawag sa kanya. Okay, time na, Scott. Time na. Dito na tayo sa cross. Ready ka na, Enoch? Opo, kuya. Sige. Oo. Ito ngayon tanong ko, Christ is God. Ang sabi mo, yung John 1:18 na isulat sa Septuagint, tama ba? Yes or no? Objection liberator, objection. Ano na tayo, brother? Conclusion na tayo. Baka nakakalimutan. Ay, hindi. I-cross muna kita. Krinos mo ko kanina eh. Ano tayo? Di pa kita na i-cross. Ha? Hindi. Conclusion na tayo. Tapos na. Bawi ka na ng susunod. Marami pang panahon. Gawin bukas, susunod na araw, bawi ka na lang. Conclusion na. Wala na tayo na. Hindi, Teka lang, wait lang. Parang magulo ha. Di ba rebuttal yun? Yung tindig mo na yun. Rebuttal yun eh. Doon naman yung conclusion. Hindi Yun ba ang conclusion conclusion na yun. binigay sa akin, di ba? Hindi, 5 minutes yun bro. 5 minutes yung bro. 5 minutes yun. Oh. Hindi, nakadalawang latag na ako. Pangatlo na ito eh. Nakadalawang latag na ako. Oh. Ito ay pangatlo na. Ibig sabihin ko, nagko-conclusion na ako. Tapos na. Eh, Diba, 5, tapos 3 minutes sa conclusion. tinatanong ko kayo kanina eh. Sabi mo, rebuttal Hindi, yan. kasi conclusion na tayo, kaibigan. Nakadalawang latag na ako. Nakadalawang latag kanti. Diba, 5, tapos ang conclusion ay 3 minuto. Takot ka ba makross, Isgad? Hindi naman. May Sige na, pagkakataon. tanong na, Enoch. Pasensya na, conclusion na tayo. Wala na tayo sa tanungan. Ano po? Hindi, Bago di ba krinos mo ko kanina is God? Di ba tinanong mo ako kanina? At so ngayon, ako na magtatanong sa'yo. Tapos after pasensya ng na, kaibigan. conclusion. Ha? Pasensya na po. Conclusion na po tayo. Wala na po tayo sa tanungan. Ayaw na magpatanong ni Isgad. Conclusion na lang tayo. Hindi Ayaw siya na. takot, kaya lang merong ano, may ano ba tayo, may programa. Sundin natin ang programa. Teka lang nga, Isgad. Wait lang nga, Isgad. After Nagtanong na ka, lang ang debate, ang tanungan, pero nasa conclusion na tayo kaibigan, 553, di ba? nagtanong kasi ako kanina, Isgad, kung ano na ba. Sabi nyo, rebuttal. Diba? Kaya Oo. binigyan kita Kaya nga Kuya Yora, kaya nga ako krinos niya kanina eh, di ba? So ngayon, nagpahayag siya, i-cross ko siya. After ko siya i-cross, conclusion na. Ako mauuna. Kasi ako yung negative. 5 minutes yun, bro. Oo. Tama yun, iska. O, kaya nga tinanong mo ako kanina eh. Sinagot ko yung mga tanong mo. Nagpahayag ka ngayon. Tatanungin kita, cross na. O, nalilito ka na ata. Enok, bawi ka na lang susunod. Ayaw na Nakadalawang magpatanong. pahayag na tayo. Ayaw na magpatanong. Tapos 3 conclusion. Bawi ka na lang susunod. Sige, Baka sige. baka makabawi ka. Conclusion tayo. Huwag kang may marami pang araw, bawi ka na lang. Maganda ka sa sunod. Sige. Okay. Okay, yaman na kuya. Na matapos na. Conclusion na. Ayan. Wala, ayaw Na, magtatanong. conclusion na. 5 minutes kuya. Hirap me. Balik mo sa 5 minutes kuya. 3 minuto. Excuse me, objection moderator, 3 minuto lang binigay sa akin. 5 yun to. 5 minutes yun, bro. Akala ko nga, lahat. 5 minutes yun. Eh, bakit sobrang ikli naman? 3 minuto. Akala ko nga lahat. Wait lang, correction lang. 553 sila. 553. Sige. 3 minutes. Sige.
Sige, 3 minutes. Okay, conclusion na tayo. Kain ko yan, Isgad. Kaya lang, yung na-mention ni Isgad kanina, 5 yun. Okay lang yan, kuya. Kuya King, relax ka lang, Kuya King. Ayan, okay. Balik po tayo sa conclusion. Ayan. Maraming salamat po muli. No? Ayan, napansin po natin, no, mga kapatid namin sa tunay na reliyon, ayaw na magpatanong ni Crisis God. No, takot na siyang tanungin kasi mabubutasan siya doon na sa John 1:18 isinulat daw sa Septuaginta. Talaga tong si Crisis God, kaya iwas na siyang tanungin eh. Di ba? Ano natin, no? Kanina naman sa pagtatanong natin na ihayag natin na ang tunay na Diyos doon na ipinakilala ng Apostol Juan ang Ama at hindi ang Panginoong Kristo, kasi umamin na nga siya kanina eh. Oh, 'di ba? Sa pagtatanong natin na yung 1 John 5:20 is cross reference to John 17:3, sabi niya, yes. O sino ka kay tunay na Diyos na ipinakilala sa John 17:3? Yung Ama daw. Yun din ba kay pinakilala sa unang 1:20? Oo daw. Di tapos na ilaban. Ano pa kailangan patunayan? Matagal na namin napatunayan na yung tunay na Diyos na sa mga talata ni Juan at sa ibang mga talata ng mga apostol, yung Ama. Kaya at talaga tong si Crisis God di ba? Pinagbigyan ko lang talaga siya dito sa paksa na to kasi matagal niya na akong hinahamon dito sa paksa na to. Nung lalabanan ko siya last time, tinakbuhan ako. Ngayon walang kakawala-wala. Pasok sa sako si Crisis God. No? Wala naman na tayo magagawa. Ayaw na niya magpatanong. Sabi niya kasi yung John 1:18 sinulat do sa Septuaginta. So, talaga to si Crisis God. Takot na tanongin Ayan, okay. Maraming salamat po. Yan na. At magandang hapon po ulit sa atin lahat. Kuya, hirap me. Wait ko na yung time ko. Thank you. Ayun guys, sa Winave na, tapos na po. May gusto niyo pa ba tag 1 minute? Pasalamat. Pasalamat po. Opo, sige. Nagpapasalamat po ako kay Supremo kasi malapit na daw po siyang maniwala. Thank you, Supremo. Sa mga ANC ngayon na malapit na maniwala, pagpatuloy niyo po yan kasi salamat kay Enoch, salamat kay Missy, salamat sa time. At sa mga nakinig po, salamat po sa pakikinig. Ayan, salamat po sa mga nakinig. Sana kahit maikli ang debate, meron po tayong natutunan. At muli po natin na ihayag ang tunay na aral sa loob na tunay na iglesia, na yung iglesia na yun na iglesia ni Cristo na naninindigan na iisa lang ang tunay na Diyos at yun yung Ama at hindi ang ating Panginoon sa Kristo. Ayan, salamat po. Congratulations sa inyong dalawa, lalo na kay Brother Malapit ng maliwanagan, hindi niya